tradisyonal na kasuotan ng mga lalaking igorot at ang ilan sa kanila gustong palaganapin pa ito kahit sa moderno nating panahon. At isa sa mga naisip nilang gimmick kamakailan ang basketball ng mga nakabahag o bahagketball. Kahit sa bulubunduking bayan ng Tadjan sa Mountain Province, paboritong libangan ng mga kalalakihan ang paglalaro ng basketball. At dito, nakakuha ng ideya ang ilan sa kanila kung paano pagsasamahin ang dayuhang larong ito at ang sarili nilang kultura. Sa halip na naka-jersey sila o naka-shorts habang naglalaro, nagsusuot sila ng bahag. At imbes na rubber shoes, sila'y nakayapak. Kaya ang maaksyong basketball naging makulay na bahagketball. Kilala ang mga igorot sa pagsusuot ng makukulay na bahag. Gawa ito sa hinabing sinulid. At naisusuot ito sa pamagitan ng pagwawanes o pagtutupi-tupi at pag-iikot ng bahag sa bewang at hita. Kahit may iba-iba itong disenyo at haba, iisa lang daw ang sinisimbolo nito: respeto sa kanilang mga ninuno at sa kanilang kultura. Simula ng nakaraang taon, isa ang bahagketball sa mga highlight ng kanilang Ayuwang Dilambak ed Tadjan Festival, ang pinakamahalagang selebrasyon sa Tadjan kada taon. Sinisimbolo nito ang aming pinagmulan bilang isang lahi dito sa ating bansa, kaigurutan o ang lahing igorot. Para ang mga igorot o ang katutubo medyo nahihiya sa kanilang katutubong kasuotan. Kaya napag-isipan namin na dapat mahalin at maging ikarangal natin ang ating pinagmulang. Isa sa mga star player ng bahagketball, ang sangguniang kabataang president na si Janry. May gusto raw siyang patunayan sa paglalaro nito na nakabahag. Gusto nang i-promote to dahil sa mga hakahakang narinig namin ay ang mga igorot daw ay may buntot, pero yung katotohanan ay hindi mga buntot yun. Yung mga parang damit lang yun nakwan, na yung katulad ng bahag, may palaypay sa likod, baka yun ang kwan, sinasabi nilang buntot. Pero ang igorot ay hindi talaga mo. Para ipakita na may ibubuga talaga sila sa basketball at hindi lang sila gumigimik, tinanggap nila ang hamon ng Benguet State University para sa isang exhibition game. Ang mga varsity player mula BSU, mga veterano na raw sa pagkakampyon sa basketball sa buong Cordillera Region. Ine-expect ko na magiging masaya to kasi first time namin na maglaro against the tribes. Nito lamang Huwebes, bago nakipagsagupaan sa ring ang mga taga-Tadjan, nagsuot muna sila ng bahag. Siniguro rin nilang masikip ang pagkakasuot nito. Pag nilagay mo ito, higpitan mo yung pagtatali mo para hindi malaglag. Maya-maya lang, nagharap ang dalawang koponan. Ang BSU ang unang nakahawak ng bola. Subalit ang mga taga-Tadjan ang unang nakapuntos. Mukha ngang kahit nakabahag, komportableng-komportable sila sa paglalaro. Kaya ang mga taga-Tadjan ang nanalo sa first quarter. Ganda naman, pero hindi naman masyadong pagod, kaya kayang-kaya. Pagtalbo
Pagsabog ng bola sa second quarter, nagpakitang gilas pa ang Team Tadjan. Kahit nakabahag, panay ang kanilang layup. Pero maya-maya lang, umarya na rin ang bilis sa bola ng koponan ng BSU. Kaya sila naman ang bumida sa second quarter. Habang tuloy ang paligsahan sa hardcourt, hindi naman natinag ng malamig na panahon ang mga bahagbulista ng Tadjan. Yun nga lang, dahil nakayapak lang sila, nagpaltos at nasugatan ang paa ng ilang player. Sa pa, simentado. Kung hindi sana simentado, kung lupa yan, pwedeng-pwede. Pagdating sa final quarter, hindi na nakapuntos ang mga taga-Tadjan. Habang humataw na ng husto ang BSU. Nagtapos ang laban sa score na 51-26. Panalo ang BSU. Gusto namin silang kinalaro at kahit natalo kami, gusto pa din masaya. Sa palang kung papalang ang disadvantage na nakikita ko. Pero sa bahag, alam ko, mas maluwag ang movements namin. Proud ako sa kanila kasi kahit mabahag sila, naglaro sila, pinakita nila yung future ng taga-Tadjan. As in, proud sila maging igorot. Kaya parang sa amin na as a young generation, mas naiduro namin ng tao. Kung bahag ang pangunahing kasuotan ng mga lalaking igorot, tapis naman sa mga babae. Isa itong malapad na hinabing tela na nakapaikot sa bewang. Para patuloy raw bigkisin ng tapis ang mga igorota at ang kanilang tradisyon. Naisipan din nilang isuot ang tapis habang naglalaro naman ng volleyball. Hindi man daw maituturing na fashion statement ang tapis. Para kay Bernice, taas noon niya itong isusuot. Kasi gusto ko maging model sa mga kabataan. Gumamit yung atay namin, nawawala na po. Kaya kailangan i-promote po sa mga kabataan ngayon. Ang makakalaban ng Tadjan Ladies sa isang exhibition game, ang mga volleyball player ng Mountain Province State Polytechnic College. Sa unang hataw ng bola, sunod-sunod ang puntos ng MPSPC. Kaya tagilid ang Tadjan Ladies. Pero wala raw kinalaman ng kanilang tapis sa hindi nila pagpuntos. Komportable naman, meron naman akong pandaya. Leggings po, para kung sakali na nadulas ako o kaya bumukas yung skirt ko, hindi makikita directly yung undies ko, di ba? Hanggang may nasilip na pagkakataon ng mga nakatapis na player para makahabol. 1823! Si Bernice nagpakitang gilas din. Kahit may mga pagkakataon na tila sagabal nga ang tapis sa kanilang paglalaro, sa pagtatapos ng game, ang Team Tadjan ang itinanghal na kampiyon. Parang luck lang kasi hindi ka naman talaga makapaglaro ng gusto pag nakadamit ka ng ganito. Kaya pala namin. Every time na maglalaro naman kayo ng volleyball, yun yung passion eh. Not, hindi lang yung mananalo kami or what yung makakalaro lang. Kahit naman ganun yung gamit, they can still show and do things like the normal way. Dito sa bayan ng Tadjan sa Mountain Province, dahil bilog ang bola, ang imposibleng pagsasanib ng nakaraan at kasalukuyan nagiging swak na swak. Susunod, mga estudyanteng inventor.